mong karton! Katay mo karton! Napasla na bangag vlogger, backlash ang inabot sa social media, anak ng kagwang. Oh, parang si yumaong akop na namatay na nga ho, ay pinutakti pa rin po ng bashing sa social media. Ito po ang naranasan ngayon ng nagorgor na bangag vlogger. Paano naman kasi matindi po ang mga gawa-gawang kwento, paninira laban sa mga Duterte. Grabe matindi oh. Kagaya po itong hawak niya, garapon at karton. Sayaw pala yan, kanta ng mga tanganista. Naku, wag po kayong mag-wish ng ganyan. Kasi talagang magbakla sa inyo. Sayaw niyang tatay mong karton, ilagay sa garapon. So ngayon, tatay naming karton, sino ngayon ang nalagay sa garapon? Hindi kayo mga animal. At may kumakalat rin ho ngayon sa social media na messenger convo na di umano'y nagkaunsihan, anak ng kagwang, ang mga hinayupak sa hatian sa partihan ng bayad sa mga bayarang bulager na mga ito. Patay tayo dyan. Totoo nga ba ho ito? Kasi kumakalat na po sa social media. Yan po ang malaking tanong. Pero, yung balita sa mga mainstream media, mukhang may kinalaman umano sa kanilang negosyo. Ang negosyo po nila ay buy and sell ng mga motorsiklo. Yun po yung negosyo. So ano yun? Mukhang unsihan sa negosyo o hunsihan sa pagiging troll? Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. So ito rin po ang ating pag-uusapan kasi nga yung mga ensaymada vloggers, talagang pilit nila kinakaladkad ang mga Duterte sa pagkapaslang ng kanilang kasamahan, no? Kaututang dila. Mukhang ito po yung rina ng mga bayarang ensaymada vloggers. Nako, huwag po kayong makipagkasundo sa demonyo kasi didemonyohin din kayo. Huwag kayong pumasok sa sindikato kasi wala na po kayong lalabasan dyan. Yan ang maliwanag dyan. Kung tumanggap kayo ng malita, paniguradong imamalita din kayo. Ito, pakinggan muna natin po ang balita sa News 5 para at least guided tayong lahat. Kung ano ba talaga ang nangyayari sa babaeng ito. Bilang nga sa iniimbestigahan, Cheryl, ngayon ng mga pulis kung may kinalaman sa krimen ang negosyo na mag-live-in sa buy and sell na motorsiklo. Wala na, tumbok na agad. Kung ano po ang dahilan ng kanyang pagkagorgor, talagang nakarma talaga to ni Tatay Digong. Buy and sell yan ng motorsiklo. Ganun talaga. Pag balahura ka dyan sa negosyo mong iyan, buy and sell, talagang durog ka kasi bibili ka ng motorsiklo. So ngayon, hindi mo alam, yung binibilhan mo ng motorsiklo, sindikato rin pala yun, no? Galing pala sa nakaw yung mga motorsiklo na yon, tapos ibibinta sa'yo, at posible din, babawiin lang din yan sa'yo. Nagbigay mo ng pera. Pero baka, talagang nagkakaroon ng unsihan din diyan sa pagbibinta ng motorsiklo. Yan ang masakit yan. Kung nakatanggap sila ng halang ng bituka. Tingnan mo ha, nakatayo pa pala itong si Mima Alicia. Dapat ang ginawa niya yon, hindi na siya tumayo. Kumbaga, nagpanggap na lang na nagorgor, tumakbo pa siya Dapat hindi na, kasi pag tumakbo ka, talagang bibirahin ka pa. So yung kanyang live-in, tingnan ba na baril? So hindi na gumalaw yata, no? Nakahandusay sa git. So nung hindi gumalaw, hindi na binalikan. Ito, gumalaw pa.
So, ayan. Mag-ingat lang tayo mga kababayan ko kasi nga, talagang ang krimen under Marcos admin laganap na ho. Sino ba dapat ang sisihin nito? Ang sisihin nito ay ang gobyernong Marcos. Huwag na po nating ilayo. Dahil wala po silang pakialam sa krimen. Ito na kayo, mga bubunistang tanganista. Puro kayo BBM pamor. Ikayo po mismo ngayon ang tinamaan ng krimen na laganap sa ating bayan. Kaya magiging aware kasi kami, mga DDS, aware na kami dyan. So nag-iingat kami, lalabas kami ng bahay, no, tinitingnan namin yung mga paligid namin, hindi po kami uuwi ng madaling araw. Ang point dyan, dahil aware kaming mga DDS anti-Marcos na hindi po ligtas sa panahong ito. Kabaliktaran naman po yung sinasabi ng pulisya na safe daw. Sa tingin nyo pa, mga BBM vlogger, ay gagatungan at susuportahan ninyo yung sinasabi ng pulisya na safe daw ngayon. O, pakinggan natin itong sinabi ng kapulisan. Yung kababayan po natin dahil dito sa server ng mga estudyante. Papatanong po sila, ligtas po ba ang Pilipinas? Ligtas po. Pero kagaya nga po ng sinasabi, nagdi-discuss po tayo ng statistics. And statistics will bear it out na mas ligtas po ang Pilipinas ngayon as compared to the previous periods. Pero this is small consolation. Naintindihan po natin na this is small consolation po kung hindi po ito ang ating nararamdaman. Medyo nakikita lang po natin, siyempre mga sensational yung mga nangyayari. Pero yung statistics po natin talaga, pababa po talaga yung krimen. But, again, uulitin po namin, gusto namin ito ay nararamdaman ninyo na mas ligtas na nga. Kaya, sama-sama po tayo. Hindi po namin kaya ito na kami lamang, na ang inyong Philippine National Police lamang. Kailangan po ang tulong ninyo, ng ating komunidad, lalong-lalo na ating mamamayan mismo, para po lalo nating mas mapagawing safe at ligtas po ang Pilipinas. O mga Ensaymada vloggers, ano sa tingin ninyo sa sinasabi ng kapulisan? Ligtas ba? Ano sa tingin nyo? Ang ating bansa ngayon, bumaba ba ang krimen? Yung inyong kaututang dila na makabalahura sa mga Duterte, sa tingin niya kasi niya ngayon na matay na siya ngayon, ligtas ba ang Pilipinas? Kayo, mga Ensaymada vloggers, ligtas ba ang Pilipinas? Hindi po ligtas. Yan ang maliwanag. Mismong kasama ho ninyo, biktima. Kaya kayong mga alyanistang bubunista, hayaan nyo na mag-imbestiga ang kapulisan at huwag basta-basta magbintang sa mga Duterte. Kasi alam nyo sa mga puso-isip ninyo, hindi ganyan ang mga Duterte. Marami rin naman kumakalat sa social media na di umano'y nagkaroon ng unsiyan. Kasi alam mo naman kapag ikaw ay Ensaymada vloggers, laki talaga ng pera mo dyan. Talagang lulunurin kayo sa salapi. Yung mga dating mga kasamahan namin, nandyan na ngayon, biglang nagbangag vlogger, putsa, nakamustang. Tingnan mo yung leeg, puro ginto. No? May mga kondo. Magulat ka, wala namang views yung channel nila. Ngayon, nagka-views dahil nagurugor yung kasamahan nila, kinontent nila. Kaya, pag nakipagkasundo kayo sa malitagang panigurado, pag hindi na kayo mapakinabangan, ang sukli sa inyo ay lagay din kayo sa malita. O ito po yung kumakalat sa social media. Hindi natin alam kung totoo ba ho ito. Or hindi, nagtatanong lang po tayo. Wala tayong akusasyon na ito yun. So kumakalat lang po. Ang sabi dyan sa messenger conversation yata. Sabi nung unang nag-chat, 2M lang yung binigay, yung party mo na kay Boss B. Sino yung Boss B? Na kay Boss B pa, wala sa akin. Siguro ito yung chat galing kay kay Mima, Ito siguro 'yon. Nag-reply naman yung kausap, talaga ba? Ikausap ko na lang
Si boss, sa inyo daw inabot. Kinupal nyo ba ako? Putang ina. Madaling araw na usapan, no? Madaling araw. Hapon pala. Hapon. Alas 2. Nag-reply naman, oh. Mukhang si Mima ho ito. Kung may party ka sa 2 million, edi 5 na maghahati doon. Pang-apat lang na tao yun. Till 200. Yung tip 250,000. Puta, milyon-milyon ang pinag-uusapan nila. Talaga bang 2 million lang? Sabi ng kausap. 2.5 ang ibinigay. Huwag nyo ko galitin. Puta, no? 2.5. So, kinurakot niya yung kalahating milyon. Kaya siguro nakapag-buy and sell na to. Ng motoristo. Ng motorsiklo. Sabi naman niya, bahala ka nga. Yung kausap sabi, maliit lang ang kaluukan. Ako pa kukupalin nyo. Tingnan mo. Negosyo, hatian, 2.5 million. Kinuha yung 5 million. Di man, no? Tapos sa 2 million, maghahati pa sila. 5 sila maghahati. Sabi ng isa, dapat 4 na lang tayo. Tama ba? 4 na lang tayo. Makikihati pa siya. Ito. Ulitin ko. 2 million lang yung ibinigay. Sabi niya kasi 2 million lang. So yung party mo na kay Boss B pa. Wala sa akin. Yung kausap niya, yung party daw nasa kay Boss B pa. Talaga ba? Kaso kausap daw niya ngayon si Boss B. Sa inyo daw inabot. Kinukupal niyo ba ako? Kung may party ka sa 2 million, edi 5 na maghahati doon. Sa 2 million daw, 5 daw sila. Pang-4 lang na tao yun. Pang-4 lang daw yung na tao yung 5 million. 250 million sila. 250,000 sila. Kaso nga lang ito, kausap. So, 5 na sila maghahati. So, ngayon, makikihati rin si Mima. Si Mima ba to? Kung totoo to ha, linawin natin. So, ngayon, nakikihati din. So, may 500,000 na siya. So, may 250 ba siya? Tanga, tiba-tiba. Boss B. Sinong Boss B? Boss Bangag? Ano ba yun? Boss Boboem? Tatanong lang tayo. Ayan na nga ho ang nangyayari dyan. Iwan natin po kung totoo ho ito na merong ganitong klaseng unsihan. Posibleng unsihan sa pagiging ensaymada bulager. Posible rin po unsihan sa pagnenegosyo sa motorsiklo. Baka yung mga motorsiklo na mga binibili niya ay galing din sa nakaw. Anak ng kagwang. Hilig talaga kayo sa illegal, ha? Okay. Panoorin po natin yung kanyang panggagago sa mga Duterte. Isipin mo, ha? Namatay ka na, pero binaklas ka pa sa social media. Yung tatay mong karton. Isipin mo yun, ma'am. Nagwi-wish ka na si Tatay Digong karton at ilalagay sa garapon. Sino ngayon yung nalagay sa garapon? Ito na. Papanoorin muna natin yung kagagahan niya. Tatay mong karton. Tatay mong karton. Tindi niya dyan. Karton, nilalagay sa... Ayan na, Tatay mong karton, sayaw-sayaw pa siya. Ilalagay sa garapon. So ngayon, Tatay mong karton. ayan sinong nalagay sa garapon? Tatay mong karton, nilalagay sa Alam niyo po, si Tatay Digong 80 anyos na yan. 82 years old. Huwag kayong mag-wish ng masama. Tatay mong karton. Tatay mong karton. Oh. Tatay mong karton, nilalagay sa... Kasi, pag nag-wish kayo ng masama, babalik yan sa inyo. At paniguradong kayo ang malagay sa garapon. Tatay mong karton. Karma yan. Tatay mong karton. Tatay mong karton, nilalagay sa garapon na nagarapon. O ngayon, sino ang nalagay sa garapon? Ako sa akin, matindi pong karma ang sinapit niya. Dahil ang pagkamatay niya, kakaiba eh. Tinambangan siya ng riding in tandem. Hindi, inabangan daw, sabi nung sa video, inabangan kami, nasa harapan na namin eh. So, itong mga to, alam nila merong gaguhan na nangyayari.
Kasi kakalipat lang daw, isang buwan lang daw eh. So nasundan sila ng kaaway nila. Hindi po to kaaway sa politika, kundi kaaway to sa negosyo. Baka nga, yung text o chat conversation na yun pa rin yung dahilan, unsihan pa rin. So, babagsak pa rin sa unsihan ng pera. Pag negosyo ba o may kinalaman sa pagiging trolls ng boss nila, boss B daw eh. Nakipag-usap si Bangag sa kanila. Ang tindi ng mga trolls na ito. Kaya tiba-tiba pala kasi direkta talaga sila kung gano'n, kung sino yung boss B. Boss Bangag. Tsaka yung mukha niya noon, hindi naman ganyang kakinis. Tsaka hindi naman ganyan. Tangin na, swangit man yan. So ngayon, nung panay banat na sa mga Duterte, nakatanggap na ng ayuda, biyaya galing kay Baki, ayan, gumanda ng animal, nagpatangos ng ilong. Iba na talaga pag nakatanggap ng malita. So ang katapat din yan, baka mailagay kayo sa malita. Tatay mong karton. Grabe, trending yung ganyang sayaw ngayon, no? Tatay mong karton. Kaya kayong mga bobonistang tanganista, huwag kayong mag-wish ng masama kay Tatay Digong. Kasi ako, alam ko, marami na pong mga insidenteng ganun. Na marami pong humiling na mamatay na si Tatay Digong. Pero ano po ang nangyayari? Sila po ngayon ang namatay. Nauna pa sila kay Tatay Digong. Kasi masama po mag-wish sa isang matanda na wala namang kasalanan sa'yo, na magorgor na. Di ba ho? Talagang babalik sa inyo. Kaming mga DDS, nag-wish ba kami na, magorgor ka na ba? Wala kaming ganong content eh. Siguro may pahapya lang, pero yung ganito, seryoso kayo, sa mga wish ninyo, puta, ang balik sa inyo yan, bad karma. Yan ang nangyayari. Kaya iwasan yung mga ganyang mga salita. Kasi hindi po maganda yan. Alam mo yung power of mouth. O, ang kaso nagbumerang, bumaliktad sa kanya. O ito pa. Panoorin nyo pa kung gaano kabastos itong vlogger na ito na talagang binaklas ng todo sa social media. O ito, pakinggan nyo. Turo po kay Robin. Ano mo? Huwag ka naman ganun. Marunong na yan ang acting sa Digong ba? Ang pangit ba naman ang turo mo? Kulaps lang. Wala bang mas malala dyan? To the point na itong si Digong nag-aagaw buhay. Dapat ganun, yung nag-aagaw buhay. Agaw buhay daw si Digong, oh. Huwag naman yung acting na nahimatay lang. Agaw buhay daw. Para naman masyadong intense. Gagawa lang rin naman kayo na exaggerated na balita. Dapat yung ginalingan nyo na. Na, hindi kami nasasatisfied ba? Huwag naman Bakit ganyan, naman magano Robin. kagaga? Artista ka, pero hindi ka marunong magturo ba? Sino ba yung nag-insist dyan? Diba? Over naman! O, ano ngayon? Tawa ng impacta, no? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Wish kayo na sa isang matanda na magorgor na, 82 years old, walang kasalanan sa'yo, inaano ba ni Tatay Digong ang pamilya mo? Alam mo yung nangyari sa'yo, ma'am, kinuha ka talaga ni Satanas. Hindi ka talaga matanggap sa kalangitan. Pagbasa ni San Pedro po, si Raulo to. Tindi yung paninira sa kapwa. Ayun ang mangyayari sa inyo. Pwede ka naman mag-content, issue-based lang, pag-usapan yung mga issue sa lipunan. Pero kung gagawa ka ng kwento, balahurain mo, yung isang tao, hindi na ho yan, hindi na po healthy yan. Talagang may time na kakarmahin ka. O tingnan mo, nagorgor ka. O sino po ang masasaktan dyan sa mga basing sa'yo? Pamilya mo, iniwan ng pamilya. Sipin mo, si Tatay Digong, karton, ilagay mo sa garapon. O sino ngayon ang nagarapon? Ayan ang malaking karma, bad karma, yung inabot sa'yo. Hindi man kami nagdadasal na magurgor kayo, pero sa nangyayari po sa inyo ngayon, talagang hindi mo maiiwasan yung bashing. Parang sigong akop lang yan. Sana mamatay ng mga kurakot. Tinamahaan ka rin dyan yung wish ni Cara David.
Kasi kung totoong tumanggap ka ng pera galing kay Bangag, hindi kurakot ka rin. Kung totoong tumanggap ka ng pera, nagkaunsihan kayo, di kurakot ka rin, tinamaan ka sa wish ni Cara David. Kung tingnan mo, meron pa akong ipi-play na video. Para makita nyo kung gayon siya kasama kasi di ko naman pinapanood yan. At alam ko, hindi rin ninyo pinapanood itong vlogger na ito kasi walang kwenta nga. O, puro paninira lamang, hindi tinatalakay yung mga isyo sa lipunan. O, tingnan nyo mga kababayan ko, yung babaeng ito ay yung pagkababae niya ay impact na. Rest in peace, ma'am. Di ba? Sipin mo, Inday Sara daw, may basketballista pa, may tumboy pa, tinawanan nila dyan. Si Inday Sara, hindi kayo pinansin. No? Walang pakialam si Inday. Mga Duterte, hindi kayo pag-aksayahan ng panahon. Kasi nire-respeto nila yung freedom of expression na freedom of speech. Pero yung pagkakataon, yung karma nga, yung pinagsasabi natin, ang gaba, dili magsaba, hahabulin kayo hanggang impyerno yan. Eh ngayon, gur inabot ninyo dahil hindi kayo nag-iingat sa inyong mga ginagawang transaksyon sa buhay. Pumasok kayo sa sindikato o baka nag-business kayo ng pansindikato, kaya ang resulta, ayan ang sinapit nyo. Gur-gur. Mga tanganista. Hindi pa. Excuse me po. Mag-wish pa kayo na ang tatay naming karton ilalagay sa garapon. Kasi sa ngayon, ang tatay naming karton ay hindi pa po nalalagay sa garapon at hindi yan malalagay sa garapon. Kasi nagwi-wish kayo na magurgur si Tatay Digong. Alam nyo po ba, yung isang tao, pag iwi-wish mo na magurgur, lalo pong hahaba ang buhay. Sa totoo lang. At hindi kakapitan ng sakit. Isipin mo, yung sinasabi niya kay Tatay Digong na, parang malapit na mamatay, no? Ngalo na. Pero kayo pala, yung nauna pang malagay sa garapon. Kaya kayo mga tanganista, alam mo yung power of mouth. Matindi po yan eh. Power of mouth, magbumirang lang sa'yo yan. Ginasabi nyo, magurgor si Tatay Digong. Kayo ngayon ang nagurgor at matindi yung naranasan ninyo. Alam nyo yung buhay niya na live-in partner. Yan yung makapagsabi ng totoong nangyayari. No? Totoong sitwasyon. Kasi magkasama man yan sila, live-in eh. Kututang dila, labing-labing, swimming-swimming. Siyempre, alam nila yung sa isa't isa. Magkasama silang lumipat. Isa't kalahating buwan pa lang. Sabi ng live-in niya, hindi daw niya alam. Wala daw silang kaaway. Pero napaka-imposible. Kaya dapat, forensic ng gobyerno ang cellphone na ito. Yung cellphone niya, preserve ka. So, ang problema, kung uunahan na ng gobyerno, yung cellphone niya, kung itatapon, kasi nandun lahat yan. Kunyari yan, kung totoo yung 2 million, 2.5 million daw yung binigay sa kanila, tapos biglang nagkaunsihan, ay makikita ng taong bayan yan. Na ito nga, tumanggap ng mga malita. Sabi nga ng 18 ex-soldiers, di ba, meron sa mga media, sa mga vlogger, meron talaga yan. Kasi itong mga animal na ito, hindi naman po sila magsasayang ng panahon. Alam nila sa sarili nila, mga DDS sila, Duterte sila noon. Duterte man yan sila noon, mga DDS. Wala mang vlogger si Bongbong Marcos, mga DDS talaga ang mga yan. Ang problema nasilaw sa pira, silaw sa malita, ang sistema, panay-banatan ng mga Duterte, sirain araw-araw. Basta kung ano lang maisip mo, kagayang ginawa ng hinayupak na vlogger na ito,
Wala man yan. Tangina yung mga sinasabi niyang si Inday Sara, may sutang basketballista, wala man, hindi man yan totoo. At may tumboy pa, hindi man yan totoo. Gawa-gawa lang niya. Kung ano lang ang maisip niya. Kasi yun po ang labanan. Kasi per content yan, mag-content ka na ma-content. Kasi kung magaling ka, mataas ang bayad mo. Eh kung marami ka nang nalalaman, dyan sa amo mong nakadabingi ang panga, ano po ang mangyayari sa'yo? Kasi ang sindikato, ganito eh. Pag ikaw, pumasok ka dyan, nagmiyembro ka dyan, ginawa ka nilang alila, ginawa ka nilang bataan, tapos tumatagal na, gumagaling ka na, nalalaman mo na lahat ng sikreto, ay po posible, ipagorgor ka na para yung mga sikretong alam mo ay hindi po lalabas. Ganun po yan sa sindikato. Ikaw, sindikato rin yung negosyo mo, nagkaunsihan din yan. Nagbinta sa'yo pala, sindikato din. Ang purpose nila, imbintang motor, pagbintang motor, magpabayad sa'yo, pagkatapos tambangan ka, abangan ka, gurgurin ka rin. Sino yung mga katransaksyon niya? Last na katransaksyon niya, bago siya nagorgor. Nung pag-uwi niya ng madaling araw, yan ang malalaman natin. Ang makapagsabi yan ng katotohanan, kung ilalabas ang totoo, ay ang pulisya ho mismo. Speaking of backlash, panoorin natin si Atty. Harry Roque. Kasi nga, binabanatan rin pala si Atty. Harry Roque. Lahat naman kasi, tingnan mo si Robin Padilla, binanatan niya. Package deal yan. Lahat ng mga anti-Marcos ay babanatan ng mga vlogger na mga trolls sa kanilang mga channel. Ganun sila. Kaya tayo pa na, depensa rin po tayo. Puro ano lang naman tayo, tawag yan, yung issue bis lang, hindi yung putang ina, kahit wala namang ganung kwento, magkikwento ka. Pakinggan natin si Atty. Harry Roque, oh. To. Ang nais ko pong pag-usapan ngayon, abay may napatay daw pong BBM vlogger. Sa totoo lang po, hindi ko alam kung sino yan. Bagamat may nagsabi sa akin, grabe raw yan na makawakwak sa akin. May God bless her soul, pero hindi ko po kilala kung sino siya. Ni minsan, hindi ko po napakinggan yan sa kanyang mga vlogs. No? Ang masasabi ko lang bilang matagal nang naninindigan sa karapatan ng malayang pananalita, pag pinatay po natin ang mga mamamahayag, ang mga vloggers, pinapatay po natin ang demokrasya. Correct. Alam ko, sabi ng mga tao na napakatindi daw ng kritisismo nitong napatay na BBM vlogger laban sa akin. Pero ako po, hindi ko po tinatanggal ang mga kritisismo sa mga comment section. Kasi una, yan po ang dahilan kung bakit umabot ako ng 400 million views a month. No? Habang winawakwakan ako ng mga bayaran, na mga trolls, lalong tumitindi po ang engagement ko at mas maraming nanonood sa akin. No? Kaya sa akin, okay lang po yan. At pangalawa, naniniwala naman po ako na kahit anong katindi ang pagbabato nila sa akin, ang tao naman may sapat na pag-iisip para malaman kung anong katotohanan, anong kasinungalingan. Wika nga po ng isang American Justice, no? Ang tunay na batayan sa katotohanan ay yung kapangyarihan ng isang ideya na matanggap sa malayang merkado ng ideya. So aking panawagan kay BBM po yan, kay DDS, kinakailangan lahat ng mga pinapatay na mamamahayag at mga vlogger, at pareho lang naman po sila ngayon. Wala na pong distinction ngayon sa mga journalists and vloggers, at least sa mata ng Publiko. UNESCO. No? Kapag ikaw po ay regular na nagbibigay ng impormasyon sa taong bayan, at meron kang kita, at may mga kita naman yan sa mga monetization, no? Ikaw po ay journalist. So, hindi na po talaga striktong distinction. Ang importante, yung pagpaparating na impormasyon on a regular basis sa mga nakikinig, yan po ang batayan ngayon. No? So kapag pinatay mo isang mamahayag o isang vlogger, talagang inuupakan mo ang demokrasya. Dahil sa demokrasya, importante yung malayang merkado ng idea. Kaya pabor o antay sa iyo, tinatanggap ko lahat po yan. Kaya ako wala akong problema. Kahit ano pang mga matitinding kasasamang mga bagay ang binabato sa akin sa comment section, hindi ko po yan binubura. Dahil una-una, sabi ko nga, no, lalong nag-i-increase yung aking reach. At pangalawa, alam naman ng taong bayan kung anong dapat paniwalaan, anong hindi. So kami po ay nakikiramay dito sa napatay na BBM vlogger. At sana ang Estado ay talagang mag-imbestiga, no? Alam niyo ba ho, yung extralegal killings, ang talagang definition ng extralegal killings, hindi po pataya ng mga drug pushers at drug addicts.
At talagang definition po ng United Nations ay patayan ng mamamahayag at mga aktivista. Kaya nga nung panahon pa ni GMA, aktibo na tayo na nagsasabi na dapat titisin mga pumapatay ng mamamahayag dahil kapag ikaw ay pumatay ng mamamahayag o ng vlogger, hindi lang po yan murder, yan din po ay dagok sa demokrasya. At importante ang malayang merkado ng ideya sa ating demokrasya. So sana po magkaroon ng puspusang investigasyon kung sino nasa likod nito at maparusahan. Dahil ang obligasyon naman talaga ng Estado kapag may napatay na vlogger o mamamahayag, bigyan ng mabilisang remedyo ang biktima. Kasama na po dyan yung pagpaparusa kung sino man ang pumatay. So sa mga ka-DDS, hindi po tama na palibasa, hindi natin kahanay, hindi na natin hihinga ng katarungan ng pagkamatay. Lahat po tayo ay tao na hinilang sa imahe ng Panginoon at lahat tayo merong karapatang mabuhay kahit ano pa ang ating mga paniniwala. Correct. Ako sa akin na gusto ko po talagang magkaroon to ng hostesya nitong si Bastos na vlogger. Kahit Bastos yan, nasa impyerno naman yan. No? Unang-una, para maalis po yung mga pangbibintang ng mga ensaymada vloggers sa mga Duterte. Kailangan matukoy natin yung totoong mastermind sa pagkapaslang nito. Kaya ang problema, kung pagtakpan nga, bumisita pa naman na si Abalos, patay tayo diha, baka may script na naman. Yan ang nakainis dito sa gobyernong ito. Pinagtatakpan ng katotohanan, gagawa ng kwento, laban sa mga Duterte. Yan ang masakit niyan eh. Wala na, puro na tayo pinagtatakpan ng mga mata natin. Yung katotohanan ay talagang gustong pagtakpan. Pero malaking bagay na rin po ang mga political vlogger ngayon sa social media. Kasi ang journalism pala, hindi lang hindi na porket ikaw nasa mainstream media ka, ikaw lang ang tatawaging journalist. Pero hindi, lahat na pala tayo, no? Mga political vlogger, basta consistent yung pagbablog mo, pagbabalita, ay considered na as journalism yan. Ayan na po ang katotohanan. Kaya ako, magdasal tayo na makamtan ng Bastos na vlogger na ito ang hostesya. Kasi Pilipino rin naman, tao rin naman yan, kahit si Raulo yan. Kahit siya na ngayon nakakagarapon, hindi si Tatay Digong, pinalahura si Inday Sara, deserve din niya na magkaroon ng hostesya. Yung mga magulang niya, kamag-anak niya, yung mga natira. Pero, deserve din niya na ibabash ng mga Duterte diehard supporters dahil sa kawalang hiyaan niya. O, tingnan mo ito, binanatan siya ni Maharlika. Patay ka, hindi ka makakaligtas dito. Sabi ni Maharlika, imagine yung nagorgor na bangag vlogger, nagpapakalat din ng EI6 video at nag-fake news na ako daw yun. meron daw palang gaganon? Grabe. Babawiin ko ba ang pagpapatawad sa kanya? O sasabihin ko na rest in hell? Patawarin mo na lang, Maharlika. I-bash mo lang, pero patawarin mo. Pero grabe rin pala yung ganun eh. Galing pala kay kay Alicia, Mima Alicia, no? Sana merong makukuha na aral ang mga ensaymada vloggers dito. Walang puwang yung pambabastos sa matanda. Walang puwang yung gagawa ka ng kwento sa kapwa na hindi naman totoo. Madali lang naman talaga mag-vlog. Anong gagawin mo? Total political vlogger ka man, di pag-usapan natin yung totoong issue sa lipunan. Gagaya ng flood control, corruption issue, impeachment, doon ka makapokus. Pero yung putang ina, gagawa-gawa ka na ng kwento kung ano-anong pinagsasabi nyo, dahil utos ng demonyo sa inyo, ay putang babalik yan sa inyo. Kakarmahin kayo. Kung hindi kayo ipagurgur ng sindikato, baka tatamaan pa kayo ng karmang todo-todo. Kagaya ito, sabi ni
Palangga. Kay Palangga yan ha, Maharlika, sabi ni Maharlika. Sinabi ko na ng maraming busy sa vlog ko at doon sa nagbalik loob sa mga bangag na pag wala nang siyang silbi, ipagorgor siya o sila ni bangag. O, tingnan mo. Sino ba yung mga... Narinig ko rin yan kay Maharlika ha, na pag wala ka ng pakinabang or sobra-sobra na yung kaalaman, ay talagang ipagurgur ka. Mag-enjoy ka ngayon kasi walang mga puso ang mga yan. O, sino ba yung mga nagbalik loob? Kay bangag. Si Peebles, tangina mong Vicente Tugkalo. Peebles, ano sa'yo? Duterte na naman sisihin nyo. No? Yun yung galawan ng sindikato. Ang sindikato, alam na nila ang kanilang mga galaw. Kaya kung ikaw, political vlogger ka, papasok ka dyan sa mundo ng sindikato, na first time mo lang pumasok dyan, patay kang bata ka. May paglalagyan ka at mahirapan ka nang umalis dyan. Kayo, makasamahan namin ngayon na swapang sa pera at nanginginig pag makakita ng pera. Karma, abutin nyo yan. Kaya habang maaga pa, tumigil na kayo sa pagpapasakop sa sindikato. Dahil na, kami, malaya kami nagko-content. Kasi yung pinag-uusapan natin, yung issue sa lipunan. Na minsan hindi kami gumagawa ng kwento na si Bangag. Kung ano-ano dito sa Bisdak Pilipinas, wala kaming ganun. Nagdadasal kaming magorgor na, wala kaming ganun. Nung nagkasakit siya, medyo nakapahapyaw tayo. Kasi kita mo naman, nagkasakit talaga. Payat na payat. Sa ginawa naman niya sa bansa, ubos ang kaba ng bayan, deserve. O yan na nga po ang nangyayari. Balikan natin, unsihan. Dalawang sitwasyon. Unsihan sa negosyo na buy and sell ng motorsiklo, posible. Yun ang titingnan ng mga otoridad. Kasi inabangan sila eh. O, ganun talaga ang mangyayari dyan. Meron silang kausap malamang na hindi nagkasundo sila. O malamang merong nagkainitan sa transaksyon o sobrang barat ka naman ma'am. Binarat mo na yung motorsiklo tapos bininta mong mahal, nalaman siguro ng buyer. Patay kayo dyan. Pangalawang unsihan, ito dito, sa di umano'y bayaran sa kanila. Ang binayad sa kanila ng amo nilang Boss B. Ewan ko kung sinong si Boss B yan. Ay 2.5 million. Yung kausap niya, di umano ay sinabi niya na 2 million lang daw. Pero yung kausap niya alam na 2.5 million. At makikihati pa siya sa 2 million. Nakabulsa na ng 5 million. Hati pa sa 2 million. Paldo. Anin ang pera pagaling sa masama. Kaya ang resulta, kayo ang nalagay sa garapon. Sige, pagpatuloy nyo yan. Siguro magiging warning ito sa mga ensaymada vloggers na mga mukhang pera. Sige pa. Ipairal nyo yung kagagahat katangahan ninyo dahil alam ninyo ang totoong nangyayari sa bayang ito. Meron talagang gaba yan, mga hinayupak kayo. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas. Para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay,
ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa. Gising ang diwa. Sa vlog mo may pag-asa.